Steve, Hi, Callum. I learnt a new tune. Oh. I'll play it for you. Are you having it? Who else? I've been called to bring them home safely. Fighting for back home. Marco! Sa isla ng Lewis sa Scotland, si Kirsty ay tinuruan ng kanyang ama kung paano lumangoy. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa kalayaang posibleng mahanap nila sa Amerika at pangarap ni Kirsty na makapunta doon balang araw. Lumipas ang 12 taon at namatay ang kanyang ama sa sakit na cancer. Si Kirsty kasama ang kanyang kapatid na si Annie at ang kanyang ina na si Mary ay magkasama silang namuhay sa bukid. Upang dalhin ang alaala ng kanyang ama, palaging isinusuot ni Kirsty ang kanyang kwintas na krus. Isang hapon, inanyayahan ang magkapatid na babae sa sayaw sa kalsada. Isang pagtitipon sa nayon ang kadalasang ginagawa upang magsaya sa pagtatapos ng araw. Pinayagan sila ni Mary na pumunta at sa kanilang pagpunta doon, ang magkapatid na babae ay binigyan ng babala ng matandang si Peggy na mag-ingat pagdating sa mga kalalakihan na nagiging mas interesado na sa kanila ngayong naging mga dalaga na sila. Sa party, tinutokso ng mga lalaki si Murdo na naglilingkod sa bansa bilang isang messenger sa pagitan ng mga unit sa Glasgow. Si Murdo ay mahilig sa mga libro at mas gusto niya ang mga ito kaysa sa pakikisalamuha sa iba, kaya naman ang iba ay pinagtatawanan siya. Nang makahanap siya ng pagkakataong makaalis, humanap siya ng isang tahimik na lugar kung saan makakabasa siya ng mapayapa at sinundan siya ni Kirsty upang makasama siya ng ilang oras. Lumalabas pa lang mailihim silang relasyon at itinatago nila itong sikreto dahil hindi pa sila kasal. Ngunit nangako si Murdo na ibibigay niya kay Kirsty ang buhay sa Amerika na pinapangarap niya balang araw. Nahinto ang kanilang munting pagpupulong nang makita nila ang matandang si Skipper na gumagala, kaya nagpasya silang umalis upang hindi sila matagpuan. Sa sumunod na linggo pagkatapos dumalo sa misa, dinala ni Kirsty si Murdo sa dalampasigan, kung saan siya dinadala ng kanyang ama na lumangoy at nalaman niyang hindi na nakabalik ang ama ni Murdo pagkatapos ng isang aksidente sa pangingisda. Hindi natutong lumangoy si Murdo, kaya nangako si Kirsty na tuturuan siya balang araw. Nang hapong iyon, nagkaroon ng unang halik ang magkasintahan. Kinabukasan, pinagalitan ni Mary ang kanyang anak dahil sa pag-uwi ng late, kung saan sinagot ni Kirsty ng isang kasinungalingan tungkol sa pagkawala ng kanyang landas habang nagbabasa. Nakita ni Annie na kahina-hinala ito, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, inutusan ni Mary si Kirsty upang maghatid ng mga itlog kay Skipper na sa tingin ni Kirsty ay isang weirdo. Kinagabihan, nahulaan ni Annie na may magandang nangyayari kay Kirsty at pagkatapos niyang manumpa na hindi niya sasabihin sa kanilang ina, nagpasya si Kirsty na ibahagi sa kanyang nakababatang kapatid kung ano ang pakiramdam ng unang halik sa isang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ang taga-nayo ng isang opisyal na anunsyo na nananawagan sa lahat ng mga kabataang lalaki na sumali sa hukbo na siya namang kinakailangan. Pagkatapos, nagkita sina Murdo at Kirsty sa dalampasigan upang sa wakas ay turuan niya itong lumangoy gamit ang parehong pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Nang matapos ang kanilang saglitang pagkikita, sa wakas ay sinabi ni Murdo kay Kirsty na tinawag siya upang lumaban sa digmaan. Nadumurog sa puso ni Kirsty. Upang subukang pasayahin siya kahit kaunti, nangako si Murdo na babalik siya kapag natapos na ang digmaan at pakakasalan niya si Kirsty para dalhin siya sa Amerika. Kinahapunan, ang taga-nayon ay nagdiwang ng isa pang sayaw sa kalsada upang magpaalam sa mga kalalakihan. Si Kirsty ay nagsuot ng magandang damit na iniregalo sa kanya ng kanyang ina, na siya namang isinusuot nito noong nililigawan pa siya ng ama ni Kirsty. Pagkatapos, ay dumating si Murdo upang sunduin si Kirsty, na may dalang mga bulaklak na nagpapaalam sa kanilang relasyon. Sa pagtitipon, ang lahat ay masaya sa pagsasayaw, pakikipagkwentuhan at pag-iinuman. Pagsapit ng gabi, lasing na ang karamihan sa mga tao at ang isang binatang lalaki na may gusto kay Kirsty ay nagsiselos kay Murdo na naging dahilan upang guluhin siya nito at sinuntok nito si Murdo nang sinubukan nitong ipagtanggol siya. Sa kabutihan palad ay okay lang siya, kaya kailangan ni Kirsty na pakalmahin ang sarili. Hindi siya nagdalawang isip na iwanan muna ang kasintahan ng ilang minuto habang papunta siya sa burol. Sa kanyang paglalakad, sinurpresa siya ng isang misteryosong lalaki mula sa likuran at nauntog ang kanyang ulo sa bato bago siya hinalay. Duguan si Kirsty at dahil nakasubsob ang mukha niya sa lupa,
hindi niya makita kung sino ang lalaking nanghalay sa kanya, bago siya mawalan ng malay. Lumipas ang ilang oras at nang hindi na bumalik si Kirsty, hinanap siya ni Murdo at natagpuan siya sa mga burol, kaya ginising siya nito nang mapansin niya ang dugo, ngunit sinabi lang ni Kirsty sa kanya na nadapa lamang siya. Agad siyang dinala ni Murdo upang ipatingin kay Dr. McLean. Binigyan siya ng ilang gamot at tinahi ang kanyang mga sugat habang si Murdo ay umalis upang sabihin sa kanyang pamilya. Napansin ni McLean na kumikirot ang ibabang bahagi ni Kirsty, ngunit nang igiit niyang nadapa lamang siya at wala nang ibang maalala, pinagpahinga na lamang siya ni McLean magdamag. Kinaumagahan, dinala ni Murdo si Kirsty sa kanyang pamilya para maalagaan siya. At nang mag-isa na lang si Kirsty sa kanyang silid, ay tiningnan niya ang kanyang underwear, napaiyak siya nang makita ang dugo na nagpapatunay sa nangyari kagabi. Desperado siyang hindi malaman ng iba, kaya itinapon niya ang kanyang panty sa apoy. Nang maglaon, sumama si Kirsty sa natitirang bahagi ng nayon upang magpaalam sa mga lalaki. Pinaalalahanan ni Murdo ang kanyang kapatid na alagaang mabuti ang kanilang ina bago bigyan si Kirsty ng libro na may mga paboritong quotes. Binigyan din niya ito ng sapat na pera para makasakay ng barko papuntang Amerika, kung sakaling hindi na siya makakabalik pa. Bilang ganti, ibinigay ni Kirsty sa kanya ang kwintas ng kanyang ama, at tumanggi siyang halikan ito dahil marumi pa rin ang pakiramdam niya sa kanyang sarili. Matapos umalis ang lahat ng mga lalaki na may basbas mula sa pari, bumalik si Kirsty sa mga burol kung saan nangyari ang lahat ng panghahalay sa kanya. Hindi niya alam na si Skipper ay nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Nang gabing iyon, binangungot si Kirsty dahil sa pag-atake sa kanya ng gabing iyon at kailangan siyang gisingin ni Mary para mapahinto siya sa kanyang pagsisigaw. Kinaumagahan, dumating si Officer McCree upang tingnan si Kirsty dahil nag-alala sa kanya si Peggy, ngunit muli ay nanindigan lamang si Kirsty na ito ay isang pagkadapa lamang at wala ng iba pa. Nagsisimulang lumipas ang mga linggo at sinusubaybayan ni Kirsty ang kanyang buwanang dalaw sa isang notebook. Hanggang sa kalaunan ay kailangan niyang harapin ang katotohanan. Siya ay nagdadalang tao. Gayunpaman, hindi niya sinasabi kahit kanino dahil ayaw niyang magbigay ng kahihiyan sa kanyang pamilya at makaligtaan ang kanyang pagkakatao. Pakasalan si Murdo na sumusulat sa kanya ng madalas hanggat kaya niya ang kanyang mga liham ang tanging kaginhawaan na mayroon si Kirsty sa kasalukuyan. Isang umaga, muli siyang inutusan ng ina na maghatid kay Skipper, na bilang kapalit ay nagbigay naman sa kanya ng ilang mga bulaklak at sa kanyang ina. Nakita ni Kirsty na maginoo ito at napansin niyang mailarawan ng Amerika si Skipper, na nag-udyok sa kanya na magbahagi ng ilang kwento ng kanyang mga paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit inamin ni Kirsty na mali ang paghusga niya kay Skipper. Habang lumalaki ang sanggol, si Kirsty ay nagsimulang magkaroon ng karaniwang mga problema sa pagbubuntis, tulad ng gustong sumuka ng hindi sinasadya. Minsan, nangyari ito habang nasa bayan siya at nagsimulang maghinala si Peggy. Nang mangyari naman ito sa kanilang bahay, nag-aalala sina Mary at Annie sa kanya, ngunit nagdahilan lamang si Kirsty na sinisikmura siya at saka sila pinaalis agad. Nang magsimulang lumaki ang kanyang tiyan, itinago ito ni Kirsty sa pamamagitan ng pagbabalot ng ilang tela sa kanyang tiyan at pagsusuot ng maluwang na damit na masakit at nagpapainit sa kanya. Nagsisimula na ring matulog ng matagal si Kirsty at nagigising na masama ang loob, kaya madalas siyang napapagalitan ng kanyang ina. Isang gabi, inanyayahan ni Mary si Dr. McLean para sa hapunan upang pasalamatan siya sa pag-aalaga ng mabuti kay Kirsty at narinig nila ang kwento ng kanyang bigong kasal. Iniwan siya ng kanyang asawa pagkatapos niyang mabangkarote dahil sa pag-alok ng kanyang serbisyo sa mga mahihirap. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Kirsty ang kartero na nagsasabing ang hukbo ay nangangailangan din ng tulong ng mga kababaihan. Nagdala din ito ng telegrama para sa mga kapitbahay na nagsasabing namatay ang kanilang mga anak sa labanan. Desperado na tulungan ang kanyang bansa para hindi ganoon ang mangyari kay Murdo. Kinalagkad ni Kirsty si Annie na sumama sa kanya para hilingin kay Peggy na magsimula ng grupo ng mga knitters dahil ang hukbo ay kumukuha ng mga donasyon ng lahat ng uri ng kasuotan. Masaya si Peggy na turuan ang lahat ng mga dalaga sa kanilang bayan, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit patuloy na nakasuot ng makapal at malaking jacket si Kirsty.
Upang maiwasang masagot ang mga tanong, sinabi ni Kirsty na masama ang kanyang pakiramdam at nagtungo siya sa mga burol, kung saan tinanggal niya ang nakaplaster na tela sa kanyang tiyan upang mapawi ang sakit at kinuha ang pagkakataong basahin ang pinakabagong sulat ni Murdo. Ang kanyang pagbabasa ay biglang natigil dahil kay Annie na nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapatid matapos makita ang tela na ginagamit ni Kirsty sa lupa. Dahil hindi titigil si Annie sa paghingi ng paliwanag para sa kanyang kakaibang inaasal, ipinangako nito kay Kirsty na hindi niya sasabihin kahit kanino, kaya sa wakas ay umamin ang dalaga na siya ay nagdadalang tao. Si Annie ay nananatiling sumusuporta at ipinapalagay na si Murdo ang ama, ngunit hindi umamin si Kirsty. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa nayon ang isa sa mga binata dahil nawalan siya ng braso at hindi na maaaring maging sundalo. May hatid din siyang masamang balita, nawawala si Murdo. Sa gitna ng isang labanan, lumaban siya ng patayan sa mga kaaway upang iligtas ang dalawa sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi na siya nakabalik pa. Iniisip ni Kirsty na maaaring buhay pa siya, ngunit ibinigay sa kanya ang kwintas na krus na natagpuan ng mga lalaki sa lupa na sumira sa anumang pag-asa na mayroon siya at naging sanhi ng kanyang pagluha. Nang maglaon sa bahay, inaalo ni Mary si Kirsty habang umiiyak at napansin ang kanyang malaking tiyan, sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan. Naniniwala din siya na ang ama ay si Murdo at nang tinalakay niya ang bagay na iyon sa kanyang ina, ay sumang-ayon din ito na hindi niya ipagsasabi sa sinuman sa kanilang nayon. Kinaumagahan, sinabi ni Mary kay Kirsty na ngayong alam na niya ang tungkol sa ipinagbubuntis nito, ay isinaalang-alang ang opsyon na umalis na sila sa nayon kasama ang kanyang mga anak na babae. Nang tanungin nito kung si Murdo ang ama, ay mabilis siyang itinuwid ni Kirsty at sinabi sa ina ang tungkol sa panghahalay sa kanya, humihingi siya ng tawad habang umiiyak. Hindi nagbago ng isip si Mary, nananatili siyang sumusuporta sa kanyang anak at sinabi sa kanya na wala siyang ginawang mali. Ipinaliwanag din ni Kirsty na alam ni Dr. McLean na hinalay siya, ngunit hindi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, kaya marahil ay dapat nilang puntahan ito, ngunit tumanggi si Mary dahil malalaman ng buong nayon at pakikitunguhan siya ng masama. Ang kanilang pagtatalo ay biglang nahinto nang pumutok ang panubigan ni Kirsty, 2 buwan bago pa man sumapit sa tamang petsa. Ang masama pa nito, sa sandaling iyon, ang lokal na pari ay pumunta sa kanilang bahay upang mag-alay ng panalangin para sa pagkamatay ni Murdo. Ngunit mabilis siyang pinaalis ni Mary at sinabing natutulog si Kirsty at kailangang magpahinga, pagkatapos marinig ang masamang balita sa pagkawala ni Murdo. Pagkatapos, tinulungan ni na Mary at Annie si Kirsty na manganak, doon mismo sa sahig ng kwarto, na isang napakasakit na karanasan para kay Kirsty. Ngunit sa pagtatapos nito ay nasasabik siyang hawakan ang kanyang anak. Noong una ay ayaw ibigay ni Mary ang bata sa kanya, dahil ayaw niyang maging emosyonal si Kirsty. Ang plano ay paalisin ang sanggol para magkaroon ito ng magandang buhay, malayo sa panghuhusga ng mga taga-nayon. Ngunit si Kirsty ay patuloy na umiiyak at nagmamakaawa, kaya pumayag si Mary at pinahintulutan siyang hawakan ang sanggol kahit saglit, bago ito paalisin sa gabi. Gusto ni Kirsty na panatilihin ang bata, ngunit ipinaalala ni Mary sa kanya na sa ngayon ay kailangan niyang magpahinga at maaari nilang pag-usapan ang mga bagay kinaumagahan. Matapos makatulog si Kirsty, inaalagaan ni Mary ang sanggol, ngunit hindi ito dumedede ng gatas at mukhang maputla, malamang dahil maaga siyang ipinanganak. Ayaw ni Annie na ipamigay ang sanggol at ipinaliwanag ni Mary na gusto rin niyang panatilihin ito, ngunit nararapat sa sanggol na magkaroon ng magandang buhay kung mabubuhay pa ito ng gabing iyon. Si Kirsty, na kanina lang na nagpapanggap na tulog, ay narinig ang lahat ng ito at hinihintay na makatulog ang kanyang pamilya para kunin ang sanggol at umalis ng bahay sa kalagitnaan ng gabi at nagbabalak na dalhin ito sa doktor. Sa kasamaang palad, tama si Mary, namatay ang sanggol habang tumatawid pa rin si Kirsty sa mga burol. Nang mapansin ito ni Kirsty, lumuluha siyang humingi ng tawad at inilagay ang kanyang kwintas sa loob ng damit ng sanggol at nagpa siyang tapusin ang mga bagay-bagay dahil nakonsensya siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, dumating sina Annie at Mary, ngunit huli na, ang sanggol ay kinuha ng alon at si Kirsty ay halos malunod. Habang inaalala ang mga turo sa paglangway ng kanyang ama, lumitaw si Annie sa tubig at sinagip ang kanyang kapatid. Kinaumagahan, natagpuan ni Skipper ang sanggol sa baybayin at sinabihan si McRae na agad na pumunta sa doktor upang tanungin siya kung may alam siyang buntis sa nayon.
Tumugon si McLean na wala siyang alam at nang maalala ni McRae ang mga kakaibang pangyayari kay Kirsty ilang buwan na ang nakalipas, pinangatawanan ni McRae ang kanyang mga sinabi. Hindi pa rin kumbinsido, dinala ni McRae ang doktor sa bahay ni Mary at ipinasuri niya si Kirsty upang matiyak na hindi ito nanganak. Sa kabutihang palad ay nasa labas lamang ng silid ang officer, kaya sinabi ni McLean sa pamilya na kakampi nila siya at ginagawa ang kaukulang check-up habang binubulong kay Kirsty na mapagkakatiwalaan siya nito. Dahil dito, hindi komportable si Kirsty, ngunit hindi niya alam kung bakit. Nang matapos na ang check-up, nagsinungaling ang doktor kay McRae at sinabing, berhen pa rin si Kirsty. Sa ngayon, iniwan ni McRae ang pamilya, ngunit naghihinala pa rin siya sa kakaibang ugali ng lahat ng tao sa bahay na iyon, kaya nangako siyang kukuha ng pangalawang opinyon. Ang lahat ng ito ay narinig ni Peggy mula sa likod ng kanyang bintana. Sa sumunod na linggo habang nagmimisa, lihim na ipinaalam ni McLean kay Mary na may isang doktor mula sa lungsod na darating mamaya upang suriin muli si Kirsty. Nang oras na magpakita si McRae kasama ang bagong doktor, handa na si Mary. Dahil sa muli, ang pulis ay maghihintay sa labas, si Annie ay nagpanggap na si Kirsty at ang doktor ay nagulat kay McRae na berhen pa ang dalaga. Galit na galit si McRae sa kawalan ng patunay, kaya sinabihan siya ni McLean na palampasin na ito dahil malamang napatay na ang sanggol at inagos lamang ng tubig mula sa ibang nayon. Narinig din ito ng mosang na si Peggy. Nang gabing iyon, hindi makatulog ng maayos si Kirsty dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagkamatay ng kanyang anak kahit ilang beses pa siyang pinaalalahanan ni Annie na hindi niya ito kasalanan. Ang alaala ng pag-atake ay patuloy ding lumilitaw sa kanyang mga bangungot at isang umaga, napagtanto niya ang lahat. At sa wakas ay umalis siya sa kanyang tahanan. Pinuntahan niya si Dr. McLean at inakusahan ang doktor na siyang humalay sa kanya. Sa una ay natulala ito, ngunit hindi na niya ito maitatanggi nang ipaliwanag ni Kirsty na nang bumulong ito sa kanya sa bahay. Nakilala niya ang amoy ng whiskey sa kanyang hininga na tumugma sa taong humalay sa kanya. Tinawag siya ni Kirsty na isang taong may sakit sa utak at nanumpa na hindi siya nito mapapatawad at sinabing Panginoon na lang ang siyang bahalang humatol sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Officer McRae at nagmamadaling umalis si Kirsty. Hindi pinansin ang mga pakiusap ng doktor na makinig sa kanya. Naghinala rito si McRae at nagmamadaling pumasok sa bahay ng doktor nang makarinig siya ng putok ng baril habang si Kirsty ay umuwing luhaan na nakuha ang atensyon ng lahat sa nayon kasama sina Peggy at Skipper. Sa sandaling makauwi siya, sinabi ni Kirsty sa kanyang pamilya na kagagawan ito ng doktor. Ngunit bago pa nila mapag-usapan ang mga bagay-bagay, sumambulat si McRae at ibinalita na patay na si McLean. Ginamit niya ang sarili niyang baril para tapusin ang kanyang sariling buhay. Gusto niyang kasuhan si Kirsty ng krimen at akusahan siya para sa kanyang ipinagbabawal na pakikipagrelasyon sa mga lalaki. Ngunit si Mary ay agad na lumapit upang ipagtanggol ang anak. Ipinaliwanag na inabuso siya ni McLean at ang isang lihim na madilim na nakaraan ay magpapaliwanag kung bakit ang isang diumano ay mahusay na doktor ay biglang dumating sa kanilang nayon na hindi alam kung saan ang pinanggalingan. Biglang nagpakita rin si Peggy at pinaalis si McRae na galit at itinuro na may pagpipilian si McLean, ngunit wala si Kirsty. Dahil alam niyang hindi siya makakalaban sa matanda sa nayon, itinigil ni McRae ang paksa at iniwan ang pamilya upang aliwin ang isa't isa. Makalipas ang isang taon, sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Kirsty para umalis patungong Amerika, dala ang pera pamasahe para sa barko na iniwan sa kanya ni Murdo. Dumating ang buong nayon upang magpaalam sa kanya at sinamantala ni Skipper ang pagkakataong ibalik sa kanya ang kanyang kwintas na nakuha niya mula sa sanggol bago ito inilibing. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na naninirahan si Kirsty sa New York nang biglang may kumatok sa pinto. Sa kanyang pagkabigla, si Murdo mismo. Lumalabas na natagpuan siya ng mga German at pinanatili siya bilang isang bilanggo hanggang sa matapos ang digmaan at nang siya ay umuwi, sinabi sa kanya ni Mary ang lahat ng nangyari. Humihingi ng paumanhin si Murdo dahil wala siya sa tabi nito habang nagdurusa si Kirsty, ngunit handa na siyang magsimula ng bagong buhay ngayon at sa wakas ay muling naghalikan ang magkasintahan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na katulad nito, turn on ang notification bell, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kabuso.